Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang mga maiinit na isyong panlipunan. So, kamakailan nga po ay may mga isiniwalat itong si Senator Amy Marcos na itong ating Pangulo, maging ang pamilya nito ay nalulong sa illegal na droga. Oh. Tapos, kahapon po ay may post itong si Senator Amy Marcos na nagsasabi na yung mga nagtatrabaho dyan sa palasyo ay tila bagang bumaliktad. Ha? May mga nagsusumbong o nagbibigay ng mga ebidensya papunta dito kay Senator Amy Marcos mula sa palasyo o mula doon sa mga nagbabantay doon po sa palasyo, mga bayan. Ito po, babasahin ko po sa inyo itong post nitong si Senator Amy Marcos. Kahapon pa po ito 22 hours ago. Ito po yung kanyang sabi. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis, sa mga sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad, alam kong hindi biro ang mga ipinadala ninyo sa akin. Aba, mga kababayan, talagang may mga nagpadala daw ho. Ano kaya ito, mga bayan? Oh. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. So ibig sabihin, may mga nagpadala, mga kababayan, ng ebidensya na magpapatunay na itong ating pong Pangulo at ang pamilya nito ay talagang gumagamit, mga kababayan, ng illegal na droga. Yun po yung tono ng kanyang post, mga kababayan. Ito po, sa lahat po ng nagpadala ng impormasyon, larawan, aba, may mga picture pa pala, mga kababayan, larawan. At iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. So kaya pala isiniwalat nitong si Senator Amy Marcos na itong ating Pangulo ay gumagamit, umamin na siya. Isiniwalat niya talaga kung ano po yung kanyang nalalaman para hindi madamay yung buong bansa, para hindi maging bangag yung buong bansa, mga bayan. Kaya siguro na konsensya na itong ating pong Senator Amy Marcos, kaya binulgar na niya, binulgar niya kahit pa kapatid niya yan, kahit pangulo yan, wala siyang pakialam, basta hindi madamay itong ating pong bansa sa mga kalukuhan, sa mga pagdodroga na ginagawa daw ng ating pong Pangulo, mga bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. O sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Nako, ito ang sabi niya, sa mga nagtatrabaho sa palasyo, mga pulis, mga sundalo, at iba pa. Talaga hong yung mga nagbabantay diyan sa palasyo, yung mga guard, siguro ay nakikita naman nila kung ano po yung ginagawa ng ating Pangulo, maging yung kanilang, yung pamilya nito, siguro ay pinicturan nitong iba, nitong ilan na nagbabantay dyan sa palasyo, tapos isinend, pinadala dito po sa atin pong Senadora Amy Marcos. Na yan po ay mga ebidensya, mga babayan, mga ebidensya kasi mga larawan. Yung sabi niya, ibig sabihin may mga picture. Siguro mga picture ng mga ginagamit, ginagamit nila sa kanilang ginagawang mga paggaganon, mga bayan. So, ayan, magbasa tayo ng comment dito sa post nitong si Manang Amy Marcos, Dito po sa post ni Manang Amy Marcos ay wala kang ay mayroon pong 42,000 na nag-heart
at nag-likes na 55,000 mga kababayan. Oh, sabi ni Loreto Cornel Gotico, ang ginawa mo, Senator Aimee, ay para sa bayan, higit sa pamilya. Nalulungkot man pero mahalaga ang kinabukasan ng ating batang henerasyon. Naniniwala ang taong bayan sa iyo dahil totoo at meron kang mga ebidensya. God bless you and protect you. God bless the Philippines. Ito po. Sabi ni Vicky Untulan, Senator na matapang, Amy Marcos at may awa sa Pilipinas. So ito pa po Senator Amy, di pa huli ang lahat. Nakasalalay din sa iyo ang pagkakaroon ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Ingat po ma'am, Senator Amy R. Marcos, naniniwala po kami sa iyo at ang katotohanan ang siyang mananaig. Gabayan po nawa ang gaya ninyong lumalaban para sa tama at sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Nako, talagang ang pakay po nitong o ang gusto po sana nitong si Senator Amy Marcos, kasi alam naman natin nung nakaraan nung panahon pa ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. ay talaga hong nagkaroon po ng lamat yung kanilang pangalan, yung pangalang Marcos. Napatalsik po sa Malacanang itong mga Marcos, mga babayan, nung panahon ni Marcos Sr. Tapos gusto sana ni Manang Amy Marcos na maging malinis sa ngayon yung pangalan ng mga Marcos. Kaso nga po, dahil nga po dito sa ginawa ng ating pong Pangulo, ay parang bumabalik mga babayan yung bangungot nung nakaraan. Dahil sa kagagawan ng ating pong Pangulo na talagang hayagang ibinulgar ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na talagang may mga ginagawang kalokohan dyan sa palasyo mga bayan. Dyan ho ginagawa yung mga inuman, base po doon sa naging statement, naging pahayag, naging talumpati nitong si Senator Amy Marcos, sa palasyo mismo ginagawa yung mga inuman, yung paggamit ng mga illegal, may binanggit pa nga siya, marijuana. Nako, iba talaga talagang dumumi na naman mga bayan. Dumumi yung pangalang Marcos. At nadadawit din mga kababayan, itong ating Pangulong Marcos, dyan po sa Anomalous Flood Control Project mga bayan. So talagang nagiging madumi na naman ang pangalang Marcos. Hindi natin alam na baka hindi makatapos ng 6 na taon bilang Pangulo itong atin pong kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. o BBM. Kasi may mga grupo ng mga tao. Grupo ng mga tao na hindi natin masasabing daan-daan lang, kundi libo-libong mga tao, yun pong kumikilos para patalsikin, sumisigaw ng BBM resign. So nangangahulugan mga babayan na may mga tao na talaga na nawawalan na naman ng tiwala sa mga Marcos dahil sa kagagawan nitong atin pong Pangulo. Lalong-lalo na dyan sa sa flood control project. Ang sabi ng iba, hindi magagawa yan ng isang tao lang. Hindi magagawa yan ni Saldi ko lang. May mga kasama yan sa taas. At hindi naman siguro mangyayari ito kung hindi po, kung maayos po na nabantayan ng ating pong Pangulo. So, ang sabi namin, wala namang kinalaman dyan yung ating Pangulo. Paano hindi magkakaroon ng kinalaman dito yung ating Pangulo? Siya yung nag-a-approve o dadaan yan sa executive, mga bayan. Dadaan po yan. Mula sa legislative, tutungo po yan sa executive. O papaano po na hindi po malalaman o papaano po sasabihin na walang kinalaman dito, hindi alam ng ating Pangulo yung mga pundong-pundo na yan. Nako. Abangan po natin mga kabayan kung ano po yung mga ebidensya, mga larawan, mga pictures
at iba pa na ipinadala mula sa tao sa palasyo patungo kay Manang Amy Marcos. Nako, ito na kaya siguro yung magdidiin sa ating Pangulo, magpapatunay na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung ating Pangulo at yung kanyang pamilya. So yun po yung ating abangan ha mga kababayan. Ayan, hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po.